Nakakasawa na ba ang pananakit ng tuhod tuwing umuulan? Hirap na ba kayong tumayo mula sa upuan? Nagiging mahirap na ba ang pag-akyat ng hagdan dahil sa sakit ng kasukasuan? Walang kailangang mamahaling gamot o injection para maging matatag ulit ang inyong mga binti. May 10 pagkaing makikita ninyo sa palengke o tindahan, hindi imported, hindi mahal, na punong-puno ng collagen at mga sangkap na magpapalakas sa inyong kasukasuan. Hindi ninyo kailangang magtiis sa pananakit habang tumakatanda. Kailangan lang ng tamang kaalaman at disiplina sa pagkain. Samahan ninyo ako hanggang dulo dahil may 2 bonus na tips na baka sila pa ang magbabago sa inyong pang-araw-araw na buhay. Anong pagkain ang madalas ninyong kainin ngayon? Nakakatulong ba ito sa inyong katawan? Ibahagi ninyo sa comments. Una, bone broth, ang tagumpay ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay 81 taong gulang na dating magsasaka sa Bataan. Noon, araw-araw siyang nakatayo sa sakahan, nakayuko sa pagtatanim ng palay. Pero nitong mga nakaraang buwan, nahihirapan na siyang maglakad dahil sa sakit ng tuhod at balakang. Isang hapon, dumating ang kapitbahay niyang si Aling Carmen. May dalang plastik ng mga buto ng baka na nabili niya sa palengke. "Inday, alam mo ba niyan?" tanong ni Carmen. "Ito ang ginagawa kong sabaw tuwing umaga," sabi ng kapatid ko sa Maynila. "Mabisang pampatibay ng buto yan." Walang masyadong inaasahan si Aling Rosa. Pero dahil libre naman at madaling lutuin, sinimulan niyang pakuluan ang mga buto ng baka ng 6 na oras tuwing linggo. Pagkatapos, hahatiin niya ang sabaw para sa buong linggo. Makalipas ang 3 linggo, napansin niyang hindi na ganun kasakit ang pagtayo sa umaga. Pagkalipas pa ng 1 buwan, nakabalik na siya sa maliit niyang hardin. Hindi ito himala, ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Food Chemistry Journal, noong 2023, ang bone broth ay mayaman sa type 1 at type 2 collagen na direktang ginagamit ng katawan para sa pagpapatibay ng cartilage at connective tissues. Kapag pinakuluan ang mga buto ng baka o manok sa mahabang oras, unti-unting lumalabas ang collagen, gelatin at amino acids na kailangan ng kasukasuan. Ang collagen type 1 ay pangunahing responsable sa tibay ng balat at buto, habang ang type 2 naman ay nagpapalakas sa cartilage, ang malambot na bahagi sa pagitan ng mga buto na tumutulong sa madaling paggalaw. Bukod pa rito, mayroong din itong glycine at proline, 2 amino acid na building blocks ng bagong collagen sa katawan. Para sa mga senior, ang pang-araw-araw na pag-inom ng bone broth ay parang pagbibigay ng direktang materyales sa katawan para mag-repair ng mga nasugatan o naluang nakasukasuan. Ang sabaw na ito ay hindi lang nagbibigay ng nutrisyon, kundi nag-aayos din ng mga tissue damage na dulot ng pagod at pagtanda. 2. Isda na may balat, ang likas na gamot. Sa mga senior na hinahangad ang matatag na kasukasuan, ang isda na may balat ay isa sa pinakamabisang pagkain na madalas nila nakakalimutan. Marami ang umiiwas sa balat ng isda, pero dito mismo nakatago ang pinakamataas na collagen content. Ang salmon, bangus, tilapia at sardinas ay mayaman sa collagen sa kanilang balat. Bukod dito, ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga isdang ito ay may natural na anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa kasukasuan. Ayon sa Journal of Nutritional Biochemistry, noong 2024, ang regular na pagkain ng fatty fish ay nakakatulong sa pagbabawas ng joint stiffness at pananakit. Ang DHA at EPA na matatagpuan sa isda ay tumutulong din sa pagpapabuti ng synovial fluid, ang langis na naglulubricate sa mga kasukasuan. Sa mga senior na nakakaramdam ng pakang-pakang o tunog sa tuhod, ang isda ay maaaring magbigay ng natural na lubrication para sa mas madaling paggalaw. Para makakuha ng maximum benefits, lutuin ang isda ng hindi sobrang tagal para hindi masira ang collagen sa balat. Mas mainam kung ihaw, steam o gawing paksiw kasama ang balat. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na para makamtan ang mga benepisyo nito. 3. Manok na may balat at litid ang karaniwang tagumpay.
Maraming senior ang umiiwas sa balat at litid ng manok dahil sa takot sa kolesterol. Pero ang totoo, ang mga bahaging ito ay pinakamayaman sa collagen na kailangan ng kasukasuan. Ang balat ng manok ay mayroong type 3 collagen, habang ang mga litid ay punong-puno ng connective tissue proteins. Ayon sa research sa Poultry Science Journal, ang mga bahagi ng manok na karaniwang tinapon ay naglalaman ng mataas na glycine at proline content. Ang dalawang amino acid na ito ay essential sa collagen synthesis sa loob ng katawan. Kapag kinakain ninyo ang balat at litid ng manok sa tamang paraan, binibigyan ninyo ang katawan ng raw materials para gumawa ng sariling collagen. Ang chicken feet o paa ng manok ay isa pang mahalagang source ng collagen. Sa mga bansang Asyano, kilala ito bilang natural na gamot para sa kasukasuan. May taglay itong chondroitin sulfate na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na cartilage. Para sa mga senior, ang pinakamabuting paraan ng pagluto ay nilaga o ginisang manok na kasama ang balat at konting litid. Iwasan ang deep frying dahil nasasira ang collagen sa sobrang init. Ang chicken soup na gawa sa buong manok ay pwedeng pagkaing panlaban sa pananakit ng kasukasuan. 4. Itlog, ang simpleng lakas. Ang itlog ay hindi direktang may collagen, pero ito ay punong-puno ng amino acids na kailangan para sa collagen production. Ang egg white ay mayaman sa glycine, proline, at hydroxyproline, 3 amino acid na building blocks ng collagen sa katawan. Bukod dito, ang itlog ay mayroong sulfur na mahalaga sa cross-linking ng collagen fibers. Ang sulfur ay tumutulong para maging matibay at flexible ang mga collagen strands sa loob ng kasukasuan. Ayon sa mga pag-aaral sa Nutrition Research Journal, ang regular na pagkain ng itlog ay nakakatulong sa pagpapabuti ng skin elasticity at joint mobility. Ang yolk ng itlog naman ay mayroong vitamin D na mahalaga sa bone health at calcium absorption. Para sa mga senior na kulang sa araw o hindi masyasadong lumalabas ng bahay, ang itlog ay maaaring maging source ng vitamin D na kailangan para sa matatag na buto. 1 hanggang 2 itlog sa isang araw ay safe para sa karamihan ng senior, lalo na kung walang problema sa kolesterol. Pwede itong lutuin bilang scrambled eggs na may kamatis o ihalo sa tinola para sa extra collagen boost. 5. Citrus fruits, ang susi sa collagen production. Walang collagen synthesis na mangyayari sa katawan kapag kulang sa vitamin C. Ang mga citrus fruits tulad ng kalamansi, dalandan, suha at orange ay essential sa proseso ng collagen formation. Ang vitamin C ay cofactor sa enzyme na responsable sa pagdikit ng amino acids para maging complete collagen molecule. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang kakulangan sa vitamin C ay nagiging sanhi ng collagen deficiency na nagdudulot ng weak joints, bleeding gums at mabagal na paggaling ng sugat. Para sa mga senior, ang sapat na vitamin C ay hindi lang pampalakas ng immune system, kundi pampatatag din ng kasukasuan. Ang kalamansi ay may pinakamataas na vitamin C content sa mga lokal na citrus fruits. Isang maliit na kalamansi ay may halos 30 mg ng vitamin C. Para sa optimal collagen production, kailangan ng mga senior ng 600 hanggang 800 mg ng vitamin C sa isang araw. Mas mainam kung sariwang kinakain ang mga citrus fruits kaysa gawing juice na may asukal. Ang natural sugar sa prutas ay mas mababa at may kasama pang fiber na nakakatulong sa digestive health. Pwede ring lagyan ng kalamansi ang bone broth o fish dishes para sa combined collagen at vitamin C benefits. 6. Leafy greens, ang protector ng collagen. Ang malunggay, kangkong, spinach at ibang leafy vegetables ay hindi direktang may collagen, pero sila ang protector ng existing collagen sa katawan. Ang mga ito ay mayaman sa antioxidants tulad ng vitamin E, beta-carotene at chlorophyll na lumalaaban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa pangunahing dahilan ng collagen breakdown sa katawan. Kapag sobra ang free radicals, sinisira nila ang collagen fibers at nagiging sanhi ng premature aging ng kasukasuan. Ayon sa research sa Free Radical Biology and Medicine Journal, ang regular na pagkain ng leafy greens
ay nakakatulong sa pagpigil ng collagen degradation. Ang malunggay ay may pinakamataas na antioxidant content sa mga lokal na leafy vegetables. May taglay din itong kalsiyum na mahalaga sa strength ng buto at magnesyo na tumutulong sa function ng muscles around the joints. Ang kangkong naman ay mayroong iron na kailangan sa oxygen transport papunta sa mga tissues. Para sa mga senior, ang leafy greens ay pwedeng ihalo sa bone broth, gawing salad o lutuin bilang gulay na kasama ng isda o manok. Ang kombinasyon ng collagen-rich protein at antioxidant-rich vegetables ay nagbibigay ng complete support sa joint health. Pito, bawang, ang maliit na mandirigma. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa. Isa rin itong powerful ally sa collagen production at joint health. May taglay itong sulfur compounds na tumutulong sa formation ng collagen crosslinks. Ang sulfur ay essential para maging matibay at stable ang collagen fibers sa katawan. Bukod sa sulfur, ang bawang ay mayroong quercetin at other flavonoids na may anti-inflammatory properties. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang regular na pagkain ng bawang ay nakakatulong sa pagbabawas ng inflammatory markers sa dugo na nakakasama sa kasukasuan. Ang alisin sa bawang ay may natural na antimicrobial properties na tumutulong sa prevention ng infections na maaaring mag-affect sa joint health. Para sa mga senior na prone sa UTI o respiratory infections, ang bawang ay nagbibigay ng additional protection. Ang pinakamabuting paraan ng pagkain ng bawang ay hilaw o medyo luto lang para hindi masira ang active compounds. Pwede itong idagdag sa bone broth, ihalo sa ginisang gulay, o gawing part ng marinade sa isda at manok. 3 hanggang 5 butil ng bawang sa isang araw ay sapat na para makuha ang benefits. 8. Kamatis, ang protector ng collagen. Ang kamatis ay hindi lang source ng vitamin C, kundi mayroong din lycopene, isang powerful antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng existing collagen sa katawan. Ang lycopene ay responsable sa pulang kulay ng kamatis at isa sa pinaka-effective na anti-aging compounds na makikita sa pagkain. Ayon sa research sa European Journal of Nutrition, ang lycopene ay nakakatulong sa pagpigil ng collagen breakdown na dulot ng UV damage at oxidative stress. Para sa mga senior na matagal nang exposed sa araw dahil sa trabaho o lifestyle, ang kamatis ay maaaring makatulong sa pag-repair ng damaged collagen. Ang kamatis ay mayroong din potassium na tumutulong sa muscle function at proper nerve signaling sa kasukasuan. Ang folate naman ay mahalaga sa cell repair at regeneration. Kapag pinagsama ang lahat ng nutrients na ito, ang kamatis ay nagiging complete support food para sa joint health. Mas mataas ang lycopene content ng lutong kamatis kaysa sa hilaw. Kaya ang ginisang kamatis, tomato sauce o sarsa ay mas beneficial kaysa sa fresh tomatoes. Pwede ring ihalo ang kamatis sa bone broth o gawing base ng soup na may manok o isda. Siyam, nuts at seeds, ang mga maliit na powerhouse. Ang almonds, walnuts, chia seeds at sunflower seeds ay mayaman sa zinc, copper at vitamin E, 3 nutrients na essential sa collagen synthesis at maintenance. Ang zinc ay cofactor sa enzymes na responsable sa collagen formation, habang ang copper ay tumutulong sa collagen cross-linking. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang kakulangan sa zinc ay nagiging sanhi ng poor wound healing at weak connective tissues. Para sa mga senior na mabagal na naggagaling ang sugat o may frequent na injuries, ang nuts at seeds ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng tissue repair. Ang vitamin E sa nuts ay natural na antioxidant na tumutulong sa protection ng collagen fibers laban sa free radical damage. Ang healthy fats naman ay kailangan para sa absorption ng fat-soluble vitamins na mahalaga sa bone at joint health. Isang dakot ng mixed nuts sa araw-araw ay sapat na para makuha ang benefits. Pwede ring ihalo ang chia seeds sa sabaw o gawing topping sa salad. Ang sunflower seeds ay pwedeng kainin bilang snack o ihalo sa ulam. 10. Avocado, ang modern na tagumpay. Ang avocado ay hindi lamang uso sa social media. May tunay na benefits ito para sa joint health. May taglay itong monounsaturated fats
na tumutulong sa absorption ng fat-soluble vitamins na kailangan sa collagen production. Ang healthy fats ay nagbibigay din ng lubrication sa joints. Bukod sa healthy fats, ang avocado ay mayroong glutathione, isang powerful antioxidant na tumutulong sa protection ng collagen sa cellular level. Ayon sa research sa Nutrients Journal, ang glutathione ay nakakatulong sa recycling ng other antioxidants sa katawan na nagbibigay ng comprehensive protection sa collagen fibers. Ang avocado ay mayroong din vitamin K na mahalaga sa bone metabolism at calcium utilization. Para sa mga senior na may risk ng osteoporosis, ang vitamin K ay tumutulong sa proper bone formation at maintenance. Kalahating avocado sa isang araw ay sapat na para makuha ang benefits. Pwede itong kainin bilang salad, ihalo sa sandwich, o gawing smoothie na may iba pang fruits. Ang avocado ay pwede ring gawing substitute sa butter o margarine para sa mas healthy na options. Bonus 1. Tao ng tubig, ang forgotten superfood. Maraming senior ang nakakalimutan ang pinakasimpleng requirement para sa collagen health, ang tubig. Ang collagen ay water-soluble protein na nangangailangan ng sapat na hydration para matransport sa mga kasukasuan at masynthesize ng maayos. Kapag dehydrated ang katawan, bumababa ang efficiency ng collagen production at mas mabilis din ang breakdown ng existing collagen. Ang synovial fluid na naglulubricate sa kasukasuan ay composed din ng halos 75% ng tubig. Kapag kulang sa tubig, nagiging makapal at hindi effective ang lubrication. Para sa mga senior, ang optimal na hydrasyon ay 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw. Mas maganda kung warm water dahil mas madaling maabsorb ng katawan. Pwede ring ihalo ang kalamansi o cucumber para sa added nutrients at flavor. Bonus 2. Tamang timing ng pagkain. Ang oras ng pagkain ay mahalaga din sa collagen absorption at synthesis. Ang pinaka-optimal na oras para sa collagen-rich foods ay sa gabi, 2 hanggang 3 oras bago matulog. Sa panahon ng tulog, nagiging mas aktibo ang mga cell repair processes kabilang ang collagen production. Ayon sa research sa Sleep Medicine Reviews, ang growth hormone na naglalabas sa deep sleep ay essential sa tissue repair at collagen synthesis. Kapag kumain ng bone broth o iba pang collagen-rich foods sa gabi, mas ma-maximize ang utilization ng nutrients. Iwasan ang pagkain ng mataas na asukal na pagkain kasama ng collagen-rich foods dahil ang sugar ay nakaka-interfere sa collagen metabolism. Mas maganda kung sabayan ang mga naturang pagkain ng vitamin C-rich fruits para sa better absorption. 10 pagkain lang: bone broth, isda na may balat, manok na may litid, itlog, citrus fruits, leafy greens, bawang, kamatis, nuts at seeds, at avocado, plus 2 bonus na tips, sapat na tubig at tamang timing. Hindi kailangan ng mamahaling supplements o injection para magkaroon ng matatag na kasukasuan. Sa tamang kaalaman at disiplina sa pagkain, maaari pang maibalik ang dating lakas ng inyong mga binti. Hindi pa tapos ang laban kahit senior na kayo. Isa itong simula ng mas matalinong pag-aalaga sa sarili. Anong pagkain ang susubukan ninyo bukas? May sariling karanasan kayo sa natural na pagpapalakas ng kasukasuan. Ibahagi ninyo sa comments para matulungan ninyo ang ibang seniors na nanonood. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang natural health tips na makakatulong sa inyong kalusugan.